Ika nga mga ka-RSP, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Kaya ngayong araw, makakasama natin ang isang tao na tunay na nagsasabuhay ng katagang ito. Siya rin ay kilala bilang founder ng Hospital on Wheels, isang proyekto na nag-aabot ng tulong sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Walang iba kundi si Dr. Jim Sanchez. Rise and shine at welcome back, Doc Jim. Good morning, Rise and Shine at sa ating mga viewers. Magandang umaga po. Alright, Doc Jim, paano po nagsimula ang ideya ng Mobile Hospital on Wheels? At ano ang nagtulak sa inyo na ituloy ito kahit sa simpleng van lang nagsimula? Well, alam po natin ang isa sa malaking problema natin, yung kakulangan sa healthcare. So, yung simula noong 1985, nagbibigay na, masama na ako sa mga medical missions. Noong 2004, naisip kong magtayo ng Hospital on Wheels. Kasi ang problema, number one, kulang ang mga hospital sa Pilipinas. Pangalawa, kung meron man punong-puno. Yung pangatlo, yung mga espesyalista. No? Pagdating sa mga mahihirap na lugar at yung malalayong lugar, halos wala ng mga espesyalista riyan. So, ang goal ng Hospital on Wheels ay instead na ang tao ang pupunta sa ospital, dalhin natin ang ospital sa komunidad. So, yan, na-start natin in 2007 at kahapon ni-launch na, hold tayo ng 18th year anniversary ng Hospital on Wheels. Well, Doc, para pagbalik tanaw sa 18th year anniversary nyo, nung nagsisimula pa lamang po, hindi po ba challenging dahil on wheels nasa van po kayo at minsan may mga surgical procedure kayong ginagawa. Hindi po ba mahirap ito? Well, number one talagang nakakaiba sa Hospital on Wheels, doon tayo nag-o-opera ng mga minor to major surgery. Ino-opera natin yung mga bukol, maliit o malaki, benign or malignant, katulad ng sa mga breast, no? Yung mga may bingot, whether ginawa na or hindi pa, yung may mga luslos, no? Alam po ninyo, ito ay mahirap pero nagawa natin ng sistema na magawa natin ng safe wala sa mga operasyon. Alright, Doc Jim, tell us more sa paggamit nitong peripheral nerve block technique at paano nito binago yung accessibility ng surgery para sa mga mahihirap na komunidad? Yan ang pinaka-main ingredients or recipe kung paano natin magagawang ligtas, walang sakit at maganda resulta ng mga operasyon. Parang ano yan, acupuncture, no? Yung mga parte ng katawan, simula sa ulo hanggang paa, may sensory innervation yan. So pagka nilagyan mo na ng anesthesia, parang circuit breaker sa bahay, you shut down the circuit breaker for particular area, magagawa mo na yung dapat gawin doon sa area na yon na hindi naman naapektuhan yung function ng ibang parte ng bahay. Ganun din sa katawan ng tao. Pagka na-block mo na yung nerve, namanhid mo na, let's say sa ulo, pagka na-block mo na yung nerves dito, manhid na yan. So, magagawa mo yung operasyon ng ligtas at walang sakit. Yun. Eto, Doc, sa darating na Hospital on Wheels mission sa Intramuros, Maynila ngayong September 28, ano po ba yung dapat abangan ng ating mga kababayan at paano po sila makikibahagi dito? Okay, correction po, September 27. Oh, Simula 27, alright. alas 7 hanggang alas 5 ng hapon.
ito ay partnership ng Hospital on Wheels with the Knights of Rizal. Ang location po nito sa Anda Circle sa may port area, Intramuros, Manila. Yung marker po dyan sa harap ay yung Metro Bank. Tapos sa likod po, nandun ang mission natin. Yung same po. Ang Knights of Rizal po. So ngayon, ang mga pasyente po, apat na services ang gagawin natin. Ang number 1, yung surgical. Yung mga bukol, may mga bingot, may mga luslos at iba bang karamdaman. External, ano po external? Ibig sabihin yung nakakapa, nakikita na mga deformity or conditions, yung mga tumors, no? Katulad ng tumors. Yung pangalawa, medical. So may medical consultations at may mga libreng gamot po yan. Okay? Yung pangatlo, yung dental. So yung may mga dentists po tayo nandyan na more on prevention at saka yung rehabilitation. So, hindi lang bunot, tinitingnan po nila yung mga ngipin o yung condition ng gums ng mga pasyente. Tinitreat po nila yan. Yung susunod po, yung optical, may optometrist tayo na mag-vision screening at kung kailangan ng mga reading glasses, mamimigay tayo ng reading glasses. So, yun po. Doc, this is promising at marami tayong for sure mga kababayan ang umaabang dito mapuntahan sa kanilang mga lugar. We want to know, paano po yung mga follow-up checkups for this? Like for instance, ginawa po natin surgery for them. We understand, kailangan magkaroon syempre ng follow-up consultations for this. How do you do that, Doc? Nakikipag-partner po tayo sa organizations at saka community patulad ng yung local government ng Manila. Okay, so yun namang mga doktor din ng Knights of Rizal, magpapalot din yan. Pagkatapos po, meron po tayong online na sa ngayon, alam naman natin na merong messenger, meron tayong cellphone. So, nagko-communicate kami at meron kaming page, yung Hospital on Wheel page. Ayun. So tuloy-tuloy lang. Oo naman. Well, salamat po sa pagbabahagi ng inspirasyon, Dr. Jim Sanchez, founder ng Hospital on Wheels. Good luck po sa inyong mga susunod pang event. Thank you, Doc. Thank you. Thank you, Rise and Shine, Pilipinas.